Makakatulong po lahat. Saan po muli natin ang ating songbook sa song number 159, Standing on the Promises. Song number 159. Standing on the promises, sing. Standing on the promises of Christ my King, through eternal ages yet His praises ring. Glory in the highest I will shout and sing, standing on the promises of God. Standing on the promises of God my Savior. Standing, I'm standing on the promises of God. Standing on the promises that cannot fail, when the howling storms of doubt and fears are assailed. By the living word of God I shall prevail, standing on the promises of God. Standing on the promises of God my Savior. Standing, I'm standing on the promises of God. Standing on the promises of Christ the Lord, bound to Him eternally by love's strong cord, overcoming daily with the Spirit's sword, standing on the promises of God. Standing on the promises of God my Savior. Standing, I'm standing on the promises of God. Standing on the promises I cannot fall, listening every moment to the Spirit's call, resting in my Savior as my all in all, standing on the promises of God. Standing on the promises of God my Savior. Standing, I'm standing on the promises of God. Amen. Purihin ng Diyos sa kanyang mga awitin. Sa ating pag-aaral muli ng salita ng Diyos, muli nating tawagin ang ating minamahal na kapatid, Deacon Roddy Blasco. Sa pong mabiyaya at mapagpalang hapon sa lahat. Tayo po ay magsitayo at buksan po muli natin ang ating mga Bible. Doon po ulit sa Psalm 115. Psalm 115, ito pa rin po ang ating teksto. Basahin po ulit natin yung verse 4 hanggang 8. Their idols are silver and gold, the works of men's hands. They have mouths, but they speak not. Eyes have they, but they see not. They have ears, but they hear not. Noses have they, but they smell not. They have hands, but they handle not. Feet have they, but they walk not. Neither speak they through their throat. Verse 8, they that make them are like unto them, so is everyone that trusted in them. Mga kapatid, ito po yung Fidelity in Worshiping God, Avoiding Pagan Practices, Part 2. Bali, tutuloy po natin yung naging message kaninang umaga. So, tayo po ay sumaglit manalangin bago po tayo magsimula. Aming Ama na nasa langit, aming Diyos na banal, kataas-taasan sa lahat,
makapangyarihan sa lahat po ng karangalan, papuri, pasasalamat, at pagsamba ay para sa inyo po lamang. Aming Diyos, maraming po muling salamat dahil kami po muli ay inyong tinipon ngayong hapon dito sa dakong ito upang kami ay magsama-sama, upang kayo aming sambahin sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat sa paglalagay ng desire sa aming mga puso upang kami po ay sumamba sa inyo at maglingkod. Aming Diyos, maraming pong salamat. Muli po aming Diyos, ang aming dalangin ay loobin po nawa ninyo na ang mensaheng ito ay maging pagpapala sa mga nakikinig, sa aming mga kapatiran, hindi po sa mga tao na wala pa sa aming Panginoong Jesus. Aming Diyos, amin din pong inaalala ang aming mga kapatiran na may karamdaman. Ganun pa rin po ang aming dalangin, nawa po ay ito'y maging pagpapala sa kanila. Meron silang mga matutunan. Aming Diyos, at kami ay nagtitiwala sa inyo na tanging sa inyo din lamang kami umaasa ng kagalingan, aming Diyos. Kung ito ay inyong kalooban, wala pong imposible sa inyo, aming Diyos. Inyo pong lulunasan ang karamdaman ng mga kapatiran, aming Diyos. Muli po, aming Diyos, samahan niyo po muli kami sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu. Gabayan po ang bawat isa, ihanda ang mga puso at isipan sa inyong mensahe. At ito ay nawa ay magsilbing kalakasan sa puso ng mga kapatiran, maging silbing paglago sa aming espiritual na kaalaman sa aming buhay, at magamit po namin upang maibahagi din sa iba, aming Diyos. Muli po, aming Diyos, nawa po ay tanggapin niyo po ang aming paglilingkod, ang aming pagsamba. Nawa po ay kayo ang maitaas, mapasalamatan at mapapurihan ngayong hapon. Ito ba ang aming dalangin sa banal na pangalan lamang po ng aming Panginoong Hesus at tagapagligtas. Amen. Makakaupo na po ang lahat. So ito po yung pagpapatuloy ng ating naging message kaninang umaga. So, yun nga po ay medyo masasabi natin ay medyo controversial maraming maaring ma-offend kumbaga. Pero ito ang katotohanan, wala tayong magagawa. Ipapahayag lamang natin kung ano ba ang sinasabi ng Word of God. At ito naman ay ating ginagawa hindi para tayo ay magmagaling. Ito ay ginagawa namin o natin para ibahagi sa inyo kung ano yung katotohanan. So nawa ay inyong bigyan ng panahon na makinig at kayo din mismo sa inyong mga sarili ay inyong tingnan sa inyong mga Biblia. Kung wala kayong Bible, ay pwede kayong mag-download niyan sa cellphone. Nada-download na yan, application. Kung wala talaga. Para kayo din mismo, ay makita ninyo na, ito pala talaga yung nasa Word of God. Ito pala yung sinabi talaga ng Panginoon. So, ayan. So, mga kapatid, ito nga yung pagpapatuloy. So, sisimulan natin. So, bali, itutuloy lang natin yung naging topic natin kaninang umaga. So, ngayong hapon ay sasagutin naman natin yung mga posibleng objections at tanong regarding sa ating tinalakay kaninang umaga. So, actually nga itong mga tanong na ito ay maaari o nangyari na sa atin na na-encounter natin. Maaari itong tinanong na ito sa atin. Sabi nga ng ating pastor ay ito'y naitanong na sa kanya. So talagang in reality, maaaring ito ang objections o maaaring ito yung mga maging argument or questions regarding dito sa ating topic ngayong hapon. At yun nga, ang purpose nito ay kung tayo naman ang matanong, mga kapatid, ay meron tayong sasagot kung tayo ang mapagtanungan. So regarding nga dito sa topic na ito. So dapat ay handa tayo na sumagot. So, at ang sagot na ating ibibigay ay sa scriptures kukunin. Sa Word of God din natin yung kukunin. Kumbaga magmumula sa Biblia. So hindi yan saganang atin lamang yung ating mga magiging sagot. Tulad nga kaninang umaga, hindi saganang ating lamang na naging paliwanag ang mga ating tinalakay kanina patungkol nga sa mga graven image. At yun nga, napakapalad nga ng mga tao na makaunawa
at umiibig sa katotohanan, ano? Dahil ang Diyos din mismo ang nagpapaunawa ng mga bagay na ito sa atin. Ano? Kung ito'y loloobin niya. So, di ba nga sabi natin kahit makikita na ng mga mata, nakasulat sa Bible na bawal ngang gumawa ng mga larawang inanyuan, pero marami pa rin hindi sumusunod. So, kaya I encourage yung mga nakikinig, ano, mga ngayong hapon, ay at least sana meron kayong Bible kahit sa cellphone ninyo, ano, para makita nyo mismo na nasa Biblia talaga yan, nasa Word of God. So, naririnig nga na itinuturo, may nagpipreach patungkol dyan, pero hindi naman pinakikinggan. So, yun inasagot na natin. Bakit ganun? Kasi nga ay mas gusto nilang paniwalaan yung kasinungalingan, sabi ng Bible, kaysa sa Word of God. Yung nabasa na natin ito kanina, so atin ulit basahin. Mas gusto nilang maniwala sa kasinungalingan ng kaaway, ano, ni Satanas. So, binasa na natin to, basahin ulit natin para ma-connect natin yung ating topic. Ano, 2 Thessalonians chapter 2, yung sa verses 11 and 12. Yan. Basahin ulit natin. 2 Thessalonians chapter 2, verse 11 at 12. Yan. And for this cause, God shall send them strong delusion. Ito yung gusto nilang paniwalaan. That they should believe a lie. Well, that they all might be damned. Bakit? Who believe not the truth, but had pleasure in unrighteousness. Yan. Kumbaga, ito na yung truth, nandito sa Bible, mababasa mo, pero ayaw nila dyan, so mas gusto pang ang paniwalaan ng lie. At sabi din dito sa ating teksto sa verse 8, maaring naging kagaya nga sila nung kanilang sinasamba. Sabi sa verse 8 ng Psalm 115, itong ating teksto, they that make them are like unto them, so is everyone that trusted in them. So, yun. Kaya maaring nababasa na nga, may mata. Yan, makikita mo dyan sa Word of God, may mata, pero hindi makita ang katotohanan. Naririnig, may tenga, pero hindi nakakaunawa, lampas sa kabila. Hindi maunawaan ang Word of God. Binabasa na, pinakikinggan na, yung katotohanan ay wala pa rin. Kasi nga sabi dyan sa verse 8 ng Psalm 115, ayan, they that make them are like unto them. So, kawangis na, katulad na sa kanila. Katulad yun na yung mga Diyos-Diyosan. Kumbaga, may tenga, may mata, pero hindi naman gumagana. Yan. Spiritually. Spiritually po. Patungkol po ito sa spiritual. Yung pong ibig kong sabihin. Hindi gumagana. Yan. Nga kasi nga, mas gusto pang paniwalaan si Satanas. So, ayan. Yung mga maaaring maging arguments o objection. So, may mga tanong nga tayong maaaring ma-encounter. So, sa pagsisimula ay ito yung ating first question. Simulan natin ang unang tanong. So, ito ang nabanggit na natin. Ito kaninang umaga actually. Napadaanan na natin ito. So, ito yung first question. Papaano yung mga taong nananalangin doon sa mga graven image? Paano yung mga nag-pray dyan at nasagot daw? Ayan, nasagot daw yung prayer mo. Ayan ang ating unang question. Paano yung mga nag-pray dyan at nasagot daw? Yun. Ano ang sagot ng Word of God patungkol dyan? Paano yung mga taong yun? Ayan. Totoo ba yun? Ayan. Ano ang sagot ng Word of God? So, ito, nabasa na rin natin ito kanina. Jeremiah chapter 10. Yan, buksan natin ating mga Bible. Yung mga nasa bahay, mga nanonood, nakikinig, tingnan natin sa Jeremiah chapter 10, sa verse 5. Yan. Jeremiah chapter 10, verse 5. So, ang Word of God din ang sasagot sa mga magiging tanong natin ngayon. So sabi, they are upright as the palm tree, but speak not. They must need be born because they cannot go. Be not afraid of them.
For they cannot do evil, neither also is it in them to do good. Sa Tagalog, ang sabi, huwag ninyong katakutan ang mga yaon, sapagkat hindi makakagawa ng kasamaan, ni wala ring magagawang mabuti. So, dito sa talatang ito na ating binasa, napakalinaw na ipinapahayag na wala yang kakayahan, walang kapangyarihan, kumbaga hindi yan makakagawa ng kasamaan, wala din yung magagawa ng mabuti. So, ay paano kung may naganap nga sa iyo na mabuting bagay, kumbaga. So, based sa talatang iyan, sa katotohanan na iyan na nasa Biblia, nasa Bible, Word of God, iyan ay hindi dahil doon sa rebulto. Yan ay dahil sa tinatawag nating katalagahan ng Diyos na mangyari sa iyo. Kaya iyan ang nangyari. So, nagkaroon ng mabuting kaganapan sa iyong buhay. So, nakatamo ka ng, for example, nakatamo ka ng kagalingan sa karamdaman, nakatamo ka ng kaginhawaan sa buhay, nagtagumpay ka sa iyong karir, sa iyong negosyo. Hindi dahil sa kagagawan niya ng rebulto na iyon, na iyong dinadasalan. Kasi kung titingnan natin dun sa Word of God, so sinong babalansihin mo? Itong Word of God o yung iyong maling akala? So dahil yan sa dahil yan nangyari sa iyo yan, dahil yan sa tunay at buhay na Diyos, yung tinutukoy ng Biblia. Hindi yung sinasabi dito sa Jeremiah na mga wala namang magagawang mabuti o masama. So, ayan. Yan ang kalooban ng Diyos at ang itinalaga niya sa iyo na mangyari. Sa madaling sabi, So, siya ang nagtatalaga kung gusto niya yung mangyari sa iyo, mangyayari yun. So, may makakatanggap ka ng mabuting bagay, Pero ang nagiging interpretasyon ay gawa dun sa ginawang paglilingkod sa mga graven image. Pero napakalinaw dito sa Jeremiah chapter 10 verse 5. Sabi diyan, for they cannot do evil, neither also is it in them to do good. So, dito tayo maniniwala sa Word of God. Hindi sa ating sariling kumbaga pagkaunawa o yung itinuro sa atin, mali naman pala. So dito tayo sa Word of God. So basahin natin yung Isaiah chapter 46 sa verse 9 tsaka yung 10. Mapakita natin na ginagawa yan ng Diyos dahil yan ay kanyang will, yan ay sa kanyang kalooban, tsaka yan ay pleasure niya, So hindi dahil dun sa will nung rebulto, hindi nangyari yun dahil sa will nung rebulto. Wala nga yung magagawa. Ito, Isaiah chapter 46 verse 9 and 10. So ito ang sabi, Isaiah 46, chapter 46 sa verse 9. Ito sabi, dito na simulan sa verse 9. Remember the former things of old, for I am God and there is none else. I am God, and there is none like me. Verse 10. Declaring the end from the beginning, and from ancient times, the things that are not yet done, saying, my counsel shall stand, and I will do all my pleasure. So, yung mga nagaganap sa iyong buhay, yan ay dahil sa Diyos ng Biblia. Hindi dahil sa Diyos na Diyos-Diyosan. So dapat siyang iyong i-recognize. Hindi yung gawa sa kahoy, hindi yung gawa sa chalk ang iyong i-recognize. So dapat yung tunay na Diyos, yung ipinapakilala ng Biblia, siyang iyong i-recognize, hindi yung rebulto na gawa ng kamay ng tao. So kaya ang Diyos hindi natutuwa sa ganyan. Sabi nga siya ang Diyos na mapanibuguin. May nangyari sa yung mabuting bagay, sa halip na siyang pasalamatan mo, yung rebulto ang pinasalamatan mo, ang Diyos ay mapanibuguin. Sabi yan sa doon mismo sa Ten Commandments, sa Exodus chapter 20, sa verse 5,
nabanggit dun yung for I, the Lord, thy God, am a jealous God. So, bakit kaya yun sinabi? Kasi nga, sa halip na ibigay mo sa Kanya yung karapat-dapat na sa Kanya, yung pasasalamat, kasi yun ang itinalaga niya sa iyo na makatanggap ka ng mabuting bagay habang ikaw ay nandito sa lupa. Sa halip na siya ang parangalan mo't pasalamatan, aba ay hindi. Biruin mo yung ginawan ka na nga ng mabuti ng Diyos, tapos sa Diyos-Diyosan mo ibabaling yung papuri at pasasalamat na dapat ay sa Diyos mismo. Kaya galit ang Diyos sa mga ganyan. So mamaya makikita natin kung saan pupulutin yung mga taong ganyan, mga idolater. Saka, Brother Rogie, paano sasabihin na tinig ang kanilang panalangin ng mga rebulto yan? Sinabi na nga ng Bible, may mga tenga nga hindi na makarinig. Yun pa nga kumbaga, sa madaling sabi, common sense, paano nila nga nasabing narinig yung kanilang panalangin? Sabi ng Biblia, meron ng tenga, pero hindi nakakarinig. So, sino kayang... Yun yung maling akala, yun yung nasa delusion ka. Hindi ako tumatawa dahil kayo pinagtatawanan ko, Natutuyo kasi yung aking labi. Yan, so... Ang goal nito, mga tagapakinig, mga aking mga kapamilya, kung kayo nakikinig, dyan sa mga wala pa sa Panginoong Hesus, at ganito ang paniniwala, ito ay para itama ang inyong maling pagsamba, So, ayun. So, hindi namin kayo minamaliit, hindi namin kayo pinagtatawanan, hindi kami nagmamagaling dito, Linawin lang po ulit natin. So, yan ang sagot. Yan ang sagot sa katanungan natin, sa una nating question. So, papaano yung mga nag-pray? Yung nasagot daw. So, ayun na nga, sagot. In Jeremiah chapter 10 verse 5, tsaka hindi nakakagawa yan ng mabuti o magaling. Mabuti o masama sa iyo. So, ganito naman ang nangyari. So, sabihin natin, paano kung kinahabagan na nga ng Panginoon, ang isang tao? Matapos na matunghayan ang mga katotohanan na ito from the Word of God, naliwanagan na, ipinaunawa na ng Diyos sa isang tao na mali pala yung ginagawa niyang pamamaraan ng pagsamba sa Diyos. Isa pala siyang idolater, na-realize niya na, pinaunawa na sa kanya ng Diyos. So, yung palang mga rebulto sa simbahan at yung mga rebulto sa kanyang bahay ay wala palang magagawang mabuti o masama. At galit pala ang Diyos dun sa mga ganyan, sa mga graven image. Ayaw ng Diyos na siya ay inaanyuan. So, for example, nagkaganon yung isang tao. Sa madaling sabi ay na-open na talaga yung tao dahil kinahabagan nga ng Panginoon na maunawa ng katotohanan. So, umiibig na siya ngayon sa katotohanan. So, ang ating next question, kung isang tao na open na kung may mga rebulto o graven image siya sa kanyang bahay, so ayaw na nga niya ng mga iyon, kasi abomination nga yun sa Diyos. So, ang tanong ngayon, ito na rin ang ating next question nga. So, ano ang gagawin sa mga rebulto kung naliwanagan na ang isang tao? Yan, anong gagawin? Basta, yan. Again hindi tayo ang sasagot dyan kung anong gagawin. Mga tagapakinig, mga kapatid. Kaya sabi ko sa inyo kanina, bago tayo magsimula, sana ay meron kayong Biblia. Kasi nga, ang sasagot din dyan sa mga tanong na yan ay ang Word of God. So ito, anong gagawin sa mga rebulto kung naliwanagan na ang isang tao? So ano ang sagot dyan ng Word of God? So, buksan natin ang ating mga Bible sa Deuteronomy chapter 12. So ito ang sagot, Biblia sa sagot, Word of God. Diyan sa chapter 12 ng Deuteronomy. Simulan natin sa verse 1. Deuteronomy chapter 12, verse 1. Sana ay nakita niyo na sa inyong mga Bible, mga tagapakinig. Ito ang sabi, verse 1. These are the statutes and judgment which ye shall observe to do in the land which the Lord God of thy fathers giveth thee to possess it, all the days that ye live upon the earth,
So, sa Tagalog, yung all the days that ye live unto the earth ay ang lahat ng mga araw na inyong ikabubuhay sa ibabaw ng lupa. Sabi diyan sa verse 1. So meaning, simula noon hanggang ngayon, ito dapat ang sundin. Ito dapat ang gagawin. So ito yung ipinagagawa ng Diyos. Effective pa rin yan hanggang sa ating panahon. Sabi diyan, maliwanag sa talata. Sabi, at sa mga darating pang panahon. So, ibig sabihin, hindi yan mababago. May epekto pa rin yan sa ating panahon at sa mga darating na panahon. So, ano ngayon ang gagawin sa mga graven image o mga rebulto kung naliwanagan na isang tao? Tuloy natin ang basa sa verse 2. Ye shall utterly destroy all the places wherein the nations which ye shall possess serve their gods, upon the high mountains and upon the hills and under every green tree. Basahin ko din po sa Tagalog. Tunay nagigibain ninyo ang lahat ng mga dako na pinaglilingkuran sa kanilang Diyos ng mga bansang inyong aariin sa ibabaw ng matataas na bundok at sa ibabaw ng mga burol at sa ilalim ng bawat punong kahoy na sariwa. So sabi diyan, gigibain ang mga dako kung saan doon pinaglilingkuran yung kanilang mga Diyos-Diyosan, mga Diyos, meaning ay mga false god, Diyos-Diyosan. So kailangan gibain. Ye shall utterly destroy all the places. Paano nga yung mga graven image, yung mga rebulto? So, anong gagawin? Meron kang galon, naliwanagan na, meron silang graven image sa kanyang bahay, ayaw na nga niya noon. Verse 12, verse 3, chapter 12, verse 3, and ye shall overthrow their altars, and break their pillars, and burn their groves with fire, and ye shall hew down the graven images of their gods, and destroy the names of them out of that place. So, basahin ulit natin sa Tagalog. At iyong iwawasak ang kanilang mga dambana at inyong pagpuputol-putulin ang kanilang mga haliging pinakaalaala at susunugin ang kanilang mga asera sa apoy at inyong ibubuwal ang mga larawang inanyuan na kanilang mga Diyos at inyong papawiin ang kanilang pangalan sa dakong yaon. Sa verse 4, sabi, ye shall not do so unto the Lord your God. So, wag kayong gagawa ng ganito sa Panginoon yung Diyos. So, basically, ang sinasabi ng Word of God, ang sagot ng Bible, sa kung anong gagawin ng isang taong naliwanagan na, doon sa kanyang mga graven image na meron pa siya. So, hindi ako nag-a-advise dito Word of God. Ang sabi, kailangan gibain, nandyan yung word na gibain, pagputol-putulin, sunugin, at ibuwal. So, sa madaling sabi, ay wasakin, So, hindi ako nag-advise niyan, Word of God. Sinasagot lang ng Biblia ang tanong. So, ang sagot ay nagmula sa Bible. So, nakita naman natin, kung kayo nakasabay, binasa natin. So, ito ang kailangan gawin. So, kung may isang tao na niloob ng Panginoon na makaunawa sa mga katotohanan ito, so ito ang sagot ng Word of God. Kung paano i-handle yung mga rebulto of graven images. Yan, Deuteronomy chapter 12 verses 1 to 5. Again, hindi tayo ang nag-recommend kung anong dapat gawin. Mismo ang Diyos ang nag-utos at nagbigay ng instruction kung anong gagawin. So, truth yan, katotohanan yan. Effective pa yan hanggang ngayon. At sa mga darating na panahon, sabi dun sa verse 1. Sabi dun sa verse 1, kung babalikan natin, ito ang sabi dun sa bandang pahuli, all the days that ye live upon the earth. So, meaning ay hanggang nabubuhay ang mga tao, kumbaga. So, yun, ongoing pa rin. So, yun yung sagot. So, ito naman. So, truth yun mga kapatid, mga tagapakinig. Nasa Bible yun. Nabasa natin.
Yun ang sagot. So magbigay tayo ng isang sitwasyon or example para kumbaga ma-visualize natin yung mga events, kunwari sa sinasabi nating example, para ma-visualize natin. So for example, yung isang tao na naliwanagan na, alam niya na yung nagalit ang Diyos sa ganun, sa ganyang pamamaraan ng pagsamba, pagan way, idolatry yan, So may mga rebulto siya sa bahay. So ang ginawa niya, dahil ayaw na nga niya sa mga iyon, so pinaanod niya sa body of water, pwede sa ilog or sa dagat. So dito tayo sa dagat, isinako niya kunwari, ikinahon, o kung anong paman, o basta doon niya dinispose sa dagat, sa madaling sabi. Then, one day, di okay na siya. Umuwi na siya, nandun na yon. So, nagpalutang-lutang sa laot. So, then one day, may isang mangingisda na nasa dagat. So, nakita ngayon yung graven image, kung yun may nakasako o kung saan nakalagay. Nakita. So, binuksan. So, nakita, ay, rebulto, poon. Yun ang term na ginagamit, santo. So, yun ang laman. So sigurado, ang gagawin noon, kung same sila ng faith, dahil hindi na-dispose ng ayon dun sa sinabi ng Diyos, so ang gagawin nung nakasimot, iuuwi yun. Siyempre yun, naka-display na ulit yun dun sa kanyang, naka-display na ulit sa bahay. So yun ang maaaring mangyari, hindi malayong mangyari. Sasabihin pa dyan ng iba ay, meron yung dalang, swerte. Ganyan yan eh. Totoo yan. Yan talaga ang mga interpretasyon ng tao. Huwag tayong maging ignorant, be honest. Sasabihin dyan, yan, maaaring yan mapaghimala. Maaaring yan ay swerte. Kasi nakuha mo sa dagat eh. So yan, ganyan na pwede mangyari. Pag hindi sinunod yung advice, yung sinabi ng Diyos. Hindi advice, commandment, utos ng Diyos pag hindi sinunod kung paano i-dispose. So, hindi po ako nagsabi niyan. Word of God po. Nagbibigay lang tayo ng senaryo. So, pwede naman, ito, isa pang example, pwede ang gawin ng taong naliwanagan na sa katotohanan, pwede ang gawin niya ibaon sa lupa. Binaon. So, lumipas ang panahon, hanggang siya ay nawala na doon. Maaaring kinuha na rin ng Panginoon, kunwari lang, nandun sa lupa, nakabaon. Then later on, lumipas nga ang mahabang panahon, may nakahukay. So, dun sa graven image. So, anong lalabsan nun? Antique na yun. Kumbaga sa valuable na yun, So, pag nakuha yun, anong gagawin doon? Siyempre, aayusan yun. Papagandahin ulit yun. Tapos yun, dun mo na yung makikita sa mga malalaking simbahan nila, Sabi, ito ay si Poong ganyan, na nahukay doon, na siya ay nasa 100 years na. Actually, kanina, ni-research ko pa yan, yung mga ganyang pangyayari, Yung isa ko doon nakita, siya, maliit, na alam niyo na kung sino yun. Ginto yung corona, yung damit ay ginto din, So, nawala siya. Ninakaw. Yan yung sinasabi natin kanina, pinag-iinteresan. Ninakaw. Nawala siya for more than 20 years. Hindi ko nababanggitin kung saang lugar yun. Pero dito sa Pilipinas. Tapos natagpuan siya sa parang antique shop nga. Yun. Wala na. Hubad na. Bago medyo parang sunog-sunog na, medyo parang umitim na. Wala na yung corona. Wala na yung So, anong ibig natin sabihin dyan? Kapag hindi na-dispose ng tama, babalik at babalik yan. Yun, sana dinala, ibinalik ulit doon kung saan, sa simbahan kung saan siya dati naroon, kung saan siya nanakaw. And then, syempre, ayusan ulit yun. So, tuloy ang pagyukod sa graven image na iyon. O, yuyukuran ulit, luluhuran, at pagdadasalan ulit, ng mga tao. So, yun ang mangyayari. Kumbaga, kung ikaw inaliwanagan na, naunawaan mo na, sundin mo rin kung paano i-dispose, Hindi ito galing sa akin,
Diyos ang nag-utos niyan. So, sundin natin yung tamang procedure, kumbaga, yung commandment ng Diyos. So, nangyari dyan, yung taong naliwanagan na yun, kumbaga parang nag-contribute pa siya dun sa sa ganung belief. Naging antique pa, naging valuable pa, naging mapaghimala pa daw yung rebulto. Yan. So, naalam naman natin na wala talagang magagawa, sabi sa Jeremiah chapter 10 verse 5. So, anong ating point? So, sundin natin yung ibinigay na instruction sa atin ng Diyos kung anong dapat gawin. Ang sabi ng Word of God, kailangang gibain, pagputol-putulin, sunugin at ibuwal. So sa madaling sabi nga ay sa akin talaga. Kumbaga sa hindi napapakinabangan. Yun na sabi. So yun yung sinasabi dun sa Deuteronomy chapter 12 verse 1 to 5. So yun dapat sundin. So ngayon, bakit nga ayaw sundin? So dito napapasok yung ating ikatlong tanong. Kapag ba, ito na yung ating sunod na tanong, dito napapasok nga, bakit ba ayaw sundin? So kapag ba giniba namin o pinagputol-putol, tapos ay sinunog, dinurog, so ang magiging tanong, babalikan ba kami niyan? So yun yung question, babalikan ba kami niyan pag ginawa yun? So, may mangyayari bang masama? Kumbaga ang term pa dyan ng mga ay mabubusong pag ginanon daw yung mga graven image. So, anong sagot dyan ng Word of God? Again, yun ulit, yung binasa na natin kanina, doon pa rin tayo babalik sa katotohanan. Dyan sa Jeremiah chapter 10 verse 5, sa Word of God pa rin. Tandaan natin, sabi dyan, be not afraid. Huwag kang matakot dyan. Hindi ganyan mababalikan. Do not, be not afraid. For they cannot do evil, neither also is it in them to do good. Walang magagawa yan. Huwag kang matakot. Mas magtiwala ka sa Word of God. Mas matakot ka sa Diyos pag hindi mo sinunod. Yun ang mas nakakatakot. Hindi yan. Kasi, pakaliwanag, wala yung magagawa. Kumbaga ito sabi dito sa English, the Bible addresses the futility. So, futility meaning ay pointless or uselessness. So, the Bible addresses the futility of idol worship and the powerlessness of idols to take revenge or exert any influence. So, malinaw yan sa scripture. So, dito na nga lamang sa Jeremiah chapter 10 verse 5, kung ating bibigyang pansin yan, be not afraid of them. Wala yung magagawang evil or good. Hindi ka babalikan yan, sa madaling sabi. So, dito ka maniwala sa Word of God, wag sa pamahiin, superstitions, yung mabubusong daw, kapag giniba, kapag pinutol, kapag dinurog, sinunog, mga rebulto. Again, hindi totoo yan. Superstition lang yan. Dito ka matakot sa Diyos na nagsasabi kung anong dapat gawin pag hindi mo sinunod. So, kumbaga, pero may nakita ako niyan. Ito din, ewan ko kung pareho kami nang napanood ni Pastor na social media. So, naka-live pa, dinurog, pinost pa habang dinudurog yun. Yung dinurog din siya sa comment section. Huwag na nating kumbaga kung gagawin nyo yan, kung kayo naliwanagan, huwag nyo nang i-post. Walang mabuting kakahinatnan. So, sundin nyo to at huwag nyo na i-post. Sa halip na makabuti yung sa iba, ay lalo silang nag-amok, kumbaga. So, basta ang mahalaga, sundin natin itong sinabi ng Panginoon, yung kanyang utos, kung paano i-dispose ang graven image. Kung naliwanagan na ang isang tao. So, ito pa, from the Word of God, dun sa tanong na babalikan ba kami niyan. So, ano pa ang sagot? Bukod dun sa Jeremiah chapter 10 verse 5. So, itong sagot ng Word of God. Tingnan natin itong sa Habakkuk, chapter 2. Kung may magagawa ba yan o wala, Habakkuk chapter 2 sa verse 18. Yan. So, yung mga tagapakinig,
Sabayan nyo kami sa pagbuklat ng mga Bible. Habakkuk chapter 2 sa verse 18. So ito sabi, regarding sa mga graven image, what profiteth the graven image that the maker thereof hath graven it? The molten image and a teacher of lies, that the maker of his work trusted therein to make dumb idols. So, dumb idols. Dumb pala yan, 19. Woe unto him that said to the wood, awake, to the dumb stone, arise, it shall teach. Behold, it is laid over with gold and silver, and there is no bread at all in the midst of it. Yan. Sa Tagalog, basahin din natin para mas maliwanag. So, anong napapakinabang ng larawang inanyuan na yaoy inanyuan ng manggagawa ni yaon? Kikita. nang binubong larawan na tagapagturo ng mga kasinungalingan. Sabi sa inyo, lies yan. Kasinungalingan. Na tinitiwalaan ng nag-anyo sa kanya na gumawa ng mga piping Diyos-Diyosan. Pipi pala yan. So, wala talaga. Ito pa mas malinaw. Verse 19, sa aba niya na nagsasabi sa kahoy, gumising ka. Sa piping bato, bumangon ka. Magtuturo ba ito? Narito, nababalot ng ginto at pilak, kahit anong ganda pa niyan, at walang hinga sa loob niyaon. So meaning, tanong din na kung babalikan ka niyan, ay dumb nga eh. Walang hininga, meaning walang buhay. Wala yang kakayahan para gumawa ng masama o mabuti. Wala yang kakayahan gumising, bumangon o magturo. Kahit pa nababalot nga yan ng mga precious metals, kahit pa anong ganda niyan. Wala yung buhay, wala yung hininga. So ayan ang sagot. So sa tanong nababalikan ba kami niyan, so anong sagot ng Word of God? Hindi. So, syempre, itong reality, marami ang magbibigay ng negative reaction, kumbaga, kapag ito ang itinuturo. So, expected na natin yan, kahit pa doon pa mga mismo sa mga iyong kapamilya, maraming hindi mag-a-agree. O sa mga, lalo na sa ibang tao. So, expected na yan, ganyan. Pero ito ang truth, mga kapatid, mga tagapakinig. Mas magtiwala tayo dito sa katotohanan. Mas matakot tayo dito sa nagsasalitang ito sa Biblia na nag-uutos. Ito ang may kapangyarihan. Kaya nitong patayin ang katawan at ang kaluluwa. Yun. Sa impyerno. Mamaya titingnan natin yan. So, yun nga, tapos nga yung ibang tao magagalit pa. Sabi nga natin, kahit ipakita mo man yung katotohanan mula sa Word of God, hindi tatanggapin, wala pa rin. So, yun nga sabi, may mata pero hindi nakakakita, may tainga pero hindi nakakarinig. Sabi yun sa ating teksto, Psalm 115 verse 8, natulad na sila doon. They that make them are like unto, so is everyone that trusted in them. So, napatulad na doon sa kanilang mga Diyos-Diyosan. So, doon sa kanilang mga rebulto. So, patay. Sabi, walang hininga, So, meaning patay, walang buhay. Walang kakayahan na mapag-unawa ang mga bagay na spiritual. So, meaning, spiritually dead. So, spiritually discerned. So, ayun po yun, So, basahin natin yung, 1 Corinthians chapter 2, verse 14, para ipakita yan. Ito ang kanilang kalalagayan na nakakalungkot man, So, ito, 1 Corinthians chapter 2 sa verse 14. Ito po ang sabi, but the natural man receiveth not the things of the Spirit of God. Itong Word of God, itong turo ng Panginoon, ito ay Spirit. Ito ay hindi nire-receive ng natural man. Basahin ulit natin. But the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him. Neither can he know them because they are spiritually discerned. So, ayun. Kaya hindi napapag-unawa. So,
Tsaka itong sa Romans chapter 8, cross-reference ito. Basahin din natin. Romans chapter 8, sa verse 7. Romans chapter 8, verse 7, ito ang sabi. Because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, neither it indeed can be. So, hindi talaga mapapag-unawa yung mga bagay na iyan. Maliban na nga lang talaga kung loobin ng Panginoon, nabuksan ng kanilang mga kaisipan at puso. So, tayo ngayon ay, dadako na sa ating huling tanong. So, medyo mabilis tayo matatapos kasi kadugsong lang naman ito nung kanina umaga. So, tayo ngayon ay nasa ika-4 ng katanungan. So, ito na nga rin yung ating last question. So, dito na rin tayo magtatapos. So, bigyan naman natin ng pansin yung mga patuloy na ganyan ang ginagawang practice. Yung mga kung paano nagsumasamba sa Diyos, yung mga dumedepensa sa ganang pamamaraan ng pagsamba. So, sila naman ating bibigyan ng pansin dito sa ating last question. So, ito yung ating last question. Patungkol ito dun sa mga tao mismo, mga idolater. So, ito ang ating last question regarding this topic. Ano ang mangyayari sa mga idolater? Yun. So, di ba, atin ang actually, patatlo na last week pa. Ating tinalakayan from the Word of God mismo na ayaw ng Diyos niyan, mali yan, hindi yan yung gusto niya. Yung lagi sinasabi natin huwag nating gawin. So, ngayon naman, anong mangyayari kung ayaw maniwala sa truth, kumbaga. So, anong mangyayari sa mga idolater? So, anong sagot ng Word of God? So, dito, babasahin na lang natin yung mga verses kung anong mangyayari sa kanila. So, simulan natin sa 1 Corinthians chapter 6. Yan, sasagutin natin. Nandito yun. So, again, siguro naman ay clear na mga tagapakinig, mga kapatid. Yan ay, ang tawag dyan sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, sa paggawa ay idolatry. Idolater ka. So, yun. Malinaw na tayo doon. So, ano sabi ng Bible? Anong mangyayari sa kanila? 1 Corinthians chapter 6, simulan natin sa verse 9. Ito, 1 Corinthians chapter 6, verse 9. Know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? Pala yun. Yung unrighteous daw ay hindi mag-inherit ng kingdom of God. So, be not deceived. Neither fornicators, nor idolaters. Ayun. Kasama. Nor adulterers, nor effeminate, nor abusers of themselves with mankind. 10. Nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners shall inherit the kingdom of God. Pala yun O hindi ba ganinyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Sabi, huwag kayong padaya. Sabi yan sa verse 9. So, counted doon sa kalikuan, unrighteousness, ay yung pagsamba sa rebulto. Kasi nabanggit, idolaters. So, counted pala talaga yun as kalikuan. So, sabi din dyan sa verse 9, at inulit pa sa verse 10, ating babasahin, inulit pa sa verse 10, ang mga mananamba sa mga Diyos-Diyosan o graven image, idolatry, idolater, ano daw mangyayari? Nasabi dyan sa verse 9, tsaka sa verse 10, sabi dyan ay, hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. So, anong ibig sabihin nun? So, hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Nasaan ba ang kaharian ng Diyos? Saan? Anong mamanahin mo? Parang ibang destination mo, Hindi sa langit yata. Tingnan natin, linawin pa natin. Mamaya sasagutin din niya ng Word of God. Huwag natin agad sabihin na impyerno, Pero doon talaga,
Hindi natin sabihin muna na impyerno kayo. So magbigay pa tayo ng sagot mula sa Biblia. So another verse patungkol sa mga idolater. Galatians chapter 5. Galatians chapter 5. Simulan natin sa verse 19. So ito pa ang sagot. Ano ang mangyayari sa mga idolater? Galatians chapter 5 sa verse 19. Now the works of the flesh are manifest, which are these: adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies. Tuloy na natin sa 21. Envyings, murderers, drunkenness, revilings, and such like, of the which I tell you before, as I have also told you in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. Yun din pareho. Gawa pala ng, ito nakita natin, sabi dito, gawa pala ng laman ang idolatry. So meaning, feeling spiritual ka, padasal-dasal pa, payukod-yukod pa, papunas-punas pa. So feeling mo ay, I feel blessed. I feel spiritually. Ganun, spiritually blessed. Kumbaga, I feel something, Pero sabi dito, yung idolatry pala ay counted as gawa ng laman. Yun ang sinasabi dyan sa verse, yan sa binasa natin, sa verse Galatians chapter 5, verse 19. Now the works of the flesh are manifest. So, work of the flesh siya. So, na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay, idolatry. Again, sabi dyan sa verse 21, inulit-ulit, kagaya dun sa 1 Corinthians, hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Nga, same, ang 1 Corinthians chapter 6, verse 9, and verses 9 to 10, kapareho din siya ng sinasabi dito sa Galatians chapter 5, verses 19 to 21. So, consistent yung turo. So, ngayon, ano bang ibig sabihin ng hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? So, yun na nga, sinabi na nga natin, impyerno nga yan. Meaning, sa impyerno ka pupulutin kung ikaw ay idolater. So, sa impyerno ka, kahit ano pang gawin mong pagsamba sa mga graven image, ay nakakalungkot, doon ka pupulutin. Yun ang sabi ng Word of God, Kung kayo'y sumasabay sa pagbabasa, binubuklat yun yung mga Bible, mga tagapakinig. So, doon ka pupulutin. So, ito para mas maging malinaw, ito yung ating, basahin din natin itong Revelation, chapter 21. Revelation chapter 21, sa verse 8. Ayan, dito malinaw na talaga. Baka sabihin nyo, kami lang nagsabi na sa impyerno, pupulutin. Hindi, ito talaga. Revelation chapter 21 sa verse 8. Ito sabi, but the fearful and unbelieving and the abominable and murderers and warmongers and sorcerers, ito na, and idolaters, so kabilang siya doon, and all liars shall have their part in the lake which burneth, which fire and brimstone, which is the second death. So, sa Tagalog, ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa kaharian ba ng Diyos? Hindi. Ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. So meaning, they shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. So, yun pala.
hindi tayo yung nagsabi na sa impyerno ang mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, ano, sa mga graven image. Bible mismo ang nagsabi, niliwanag, ano, ng Word of God. So, sinagot natin yung tanong kung saan o anong mangyayari dun sa mga idolater. Ano, nakakalungkot, ano. So, medyo ang harsh, ano, pero yan ang katotohanan. So, nawa ay, ano, kahabagan kayo ng Panginoon, ano, at buksan nga ang inyong mga puso at isipan. So, lahat ng katanungan natin ngayong hapon ay Word of God din mismo ang sumagot. Ano? So, nakakalungkot talaga. Para sa mga naninindigan dyan. Alam nyo, may nag-share sa akin. Pero sa tingin ko ay kumikilos pa lang sa kanya ang Panginoon. Ano, hindi pa rin talaga siya fully open. Pero regarding dito sa part na ito, ano, sa graven images, shinare niya, sabi niya ay, ano yan, testimony ba yan? Hindi, gusto ko lang i-share. Hindi ako magte-testimony. So ito, ang sabi niya, alam mo nung ako'y high school pa, sali daw siya sa mga group sa Facebook. At siya daw ang isa sa dumedepensa dun sa kanyang religion. Ano, talagang masigasig daw siya. Pero nung na-open siya dito sa part na ito, talagang laki daw ng panglulubo niya. Ano, para daw pala siyang, ano, ang word niya ay tanga. Ano, yun ang kanyang naging assessment sa kanyang pinagagagawa noon. So, ayun. So, ako naniniwala ay kinikilos na siya ng Panginoon, ano. Siya naman inababahaginan ko rin. Hindi niya naman nire-reject yung ating paniniwala, ano. Praise God. At open siya dun sa doctrines natin. So, tingnan natin kung anong gagawin pang pagkilos sa kanya ng Panginoon. At ipapalita ko naman din sa inyo. So, yun, ang point ko doon, kaya nabanggit ko, walang kabuluhan talaga yon. Kapag ka naipaunawa na ito sa iyo ng Panginoon, makikita mo, hindi dapat katakutan, hindi dapat gawin yan, hindi ko pang hihinayangang, kaya pala ano, ito na naman, ano, example ko na naman sa sarili ko. Siyempre, dahil ako'y talagang masamang tao talaga. Lahat naman tayo sinner. So, example ko sa sarili ko, kaya pala, ang Diyos pala naglagay sa akin, ano, hindi na ako nagdalawang isip na itapon noon yung aming santo-santuhan sa bahay. Ano. Na ang mali ko nga lang ay hindi ko na nasunod. Yun na nga, yung kung paano i-dispose. Kasi, ginawa ko noon, basta isinako ko, tinapon ko sa basurahan. Nangyari, may sumimot. Nasimot ng aking lolo. Ayun. I-display nga ulit doon sa tindahan. So, yun, problema. Pero ngayon, wala, hindi ko na nakita. Nabulok na yata talaga. Yung kumain nga daw, yung tinatawag na balik altar. Ano, so, kasi nga hindi nasunod yung tamang pag-dispose. So, ayan. Ganun, sundin natin kung anong sinasabi ng Word of God. Again, sa ating pagtatapos, mas matakot tayo dun sa Diyos, ano, na kayang patayin ang ating katawan at kaluluwa. Matthew 10. Yan. Huwag tayong matakot dyan sa mga graven image na yan. Wala yung magagawa, wala yung kapangyarihan. Yun ang ating point dito. So, atin itong pinag-aralan, atin itong pinagbulay-bulayan, again, para hindi mong maliit o mangutya, mga kapatid, ito ay ginagawa natin para ibahagi ang katotohanan. At kung loloobin nga ng Panginoon ay mabuksan kung sino man ang makapakinig ng mensahe ng ating Panginoon ngayong hapon. So, dito na po tayo nagtatapos mga kapatid, sa ating mensahe ngayong hapon.
Fidelity in worshiping God, avoiding pagan practices. Part 2. May God bless the message in our hearts. Tayo po ay lumuhod at tayo po ay manalangin. Aming Ama na nasa langit, ang Diyos na kataas-taasan, makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa inyong naging mensahe muli sa amin ngayong hapon. Tunay po na ang mga katotohanan ito ay matatagpuan lamang sa inyong mga salita. Bagamat nababasa ng mga tao, ngunit ang pagkaunawa po sa mga ito ay tanging sa inyo din lamang po magmumula. Kaya kami po ay lubos na nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo. At ito ay hindi nyo ipinagkait sa amin, binigyan nyo kami ng tamang pagkaunawa, tamang kaalaman patungkol sa mga bagay na ito. Hindi po namin ito inaari na ito'y aming naunawaan dahil sa sarili naming kakayahan. Kundi po aming pong inaalala, aming pong pinagpapasalamat sa inyo na kayo po mismo ang kumilo sa amin, sa aming mga buhay. Kayo nagturo at naggabay sa amin, aming Diyos, upang mapag-unawa ang mga bagay na ito. Alam po namin, aming Diyos, na kapag ito ang pinag-uusapan at itinuturo ay marami ang hindi sumasangayon dahil yan po talaga ang katotohanan, aming Diyos. Kahit pa maging ang aming mga kapamilya, kami nalulungkot at may mga ilan sa kanila ang hindi pa rin talaga nakakaunawa sa mga bagay na ito. Pero patuloy pa rin po ang aming dalangin, aming Diyos, sa kanila. Nawa ay alisin niyo sila sa kanilang kalalagayang iyon. Sila ay magsisi, aming Diyos, sa kanilang mga kasalanan, ang kasalanan ng idolatry, aming Diyos. Kami po ay nananalangin at kami sa inyo lamang po umaasa na kung inyo po itong kalooban ay mangyayari po ito sa kanila at sila ay makakaunawa din ng Diyos. Muli po ang Diyos, maraming salamat sa inyong naging mensahe ngayong hapon. Nawa po ay gamitin nyo ito na para makaunawa ang mga tagapakinig na wala pa sa Panginoong Jesus. At nasa kalalagayan, sa ganong paniniwala, sa ganong relihiyon namin Diyos, nawa ay gamitin nyo itong instrumento para sa kanilang kaunawaan. At sa mga kapatiran po, nawa po ay naging pagpapala ito, nawa ay magamit din ng mga kapatid upang ibahagi sa iba at patuloy na ipabahagi ang katotohanan ng inyong ebanghelyo aming Diyos sa mga tao. At aming matagpuan ang inyong mga tupa. Kami naniniwala na kung ito ay maririnig ng isa sa inyong mga tupa, kami naniniwala na sila ay bibigyan nyo ng kaunawaan aming Diyos. Muli po, sa aming pong pansamantalang paghiwalay, kami po inyong ingatan, ihatid niyo po ang bawat isa sa kanya-kanyang tahanan, ng ligtas at mapayapa. Layo niyo po sa mga disgrasya, kapahamakan, sa masasamang tao. Aming Diyos, tawa po ay patuloy niyo kaming i-preserve, aming Diyos. Patuloy niyo kaming gabayan sa bawat araw namin dito sa lupa. Patuloy niyo kaming tulungan na mapagtagumpayan ang aming laman. Hindi po aming Diyos, nawa po ay tanggapin niyo ang aming pagsambang ito. Mangyari po nawa ang inyong kalooban sa aming mga buhay. Nawa po kayong maitaas, mapupurihan at magpasalamatan. Ito po aming dalangin sa banal na pangalan lamang po ng aming Panginoong Hesus at tagapagligtas. Amen. Patuloy po natin sambahin ang ating Panginoon. Awitin po natin ang doxology. Praise Father, Son,
po. Maraming salamat. God bless po.